Magandang araw mga kababayan. Ito na naman si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. So pag-uusapan lang po natin itong mass testing. So yun nga po, nakakalungkot isipin na mismong inamin po ni Roque, tagapagsalita ng Malacanang, na wala talaga silang programa para sa mass testing ng mga Pilipino. Yan po ay kanyang inamin sa media. So, ngayon, nung medyo nagkakaipitan na, biglang ibinago ang tono. So, yung mass testing daw, hindi naman daw talaga mass testing. So, ang tawag daw doon ay expanded and targeted testing. O yun, expanded and targeted mass testing. So, kahit ano pang itawag natin dyan, mass testing man yan or expanded and targeted testing, ang tanong po ba, ano na ang na-achieve ng ating pamahalaan dito sa pagtetest sa mga mamamayan? So sabi po sa datos ng Department of Health, dapat daw po makapag-test ng at least 2% ng kabuuang populasyon. So ang populasyon po ng Pilipinas ay 110 million. So ang 2% po niyan ay 2.2 million. Pero ang natetest pa lang po sa ngayon ay nasa 200,000 mahigit pa lang. So ibig sabihin, ang layo-layo pa po ng mga kailangang gawin ng ating pamahalaan. So ano nangyari? Ano po ang nangyari sa loob ng 2 buwan na tayo ay naka-lockdown? Kasi inaasahan po talaga natin na kasabay ng pagbibigay ng mga relief goods, ng cash assistance, dahil sa tumigil yung ating ekonomiya, tumigil sa trabaho ang mga tao, at inutusan na magstay lang sa kanilang bahay, inaasahan natin na magiging agresibo yung mass testing na isasagawa ng gobyerno para talagang masukat ng pamahalaan kung gaano kalaki yung kaso ng COVID sa ating bansa. Anong nangyari? At ang isa pa pong nakakagalit dito, sinabi po mismo ni Coco Pimentel, ewan ko lang kung gumagamit pa to ng kokote, itong senador na to, na doon daw po sa Bayanihan Act na pinasa ng Kongreso at Senado, dyan sa batas na yan, hindi naman daw sinabi na dapat ang gobyerno ay gagastos sa mass testing, o wala daw appropriation na sinasabi ang Bayanihan Act para sa paggastos sa mass testing ng mga tao. O tignan nyo nga po kung gaano katarantado itong si Coco Pimentel. Alam niyo po, ang mass testing, o kahit tinatawag pa yan na expanded and targeted testing, yan po ay isa sa mga batayan or pillars para masugpo itong COVID, itong virus. Kasi paano natin mame-measure, paano natin masusukat ang laki ng damage na nagawa sa atin ng virus na to kung wala tayong itetest. At alam niyo po ba, talagang nakakainit ng ulo. Sa Senado po, nabulgar sa pagdinig ng Senado. Sa kasalukuyan po, 110 million ang populasyon ng Pilipino. Pero ang testing laboratory po natin, 30 lang, 30. So, papaano mo itetest yung 2.2 million Pilipino sa 30 na laboratorio? At mismo po sa Metro Manila, na epicenter ng epidemya, ng pandemya. Ito yung sentro ng virus, itong Metro Manila. Isang bayan lang po dyan ang may sariling laboratorio para sa testing. Yan po ay bayan ng Marikina. At iyan po ay hindi galing sa Malacanang. Iyan po ay sariling diskarte ng mayor dyan, ng LGU ng Marikina. So imagine, anong ginawa nila sa loob ng 2 buwan na tayo ay naka-lockdown. Ito po ang mga pondong pumasok sa gobyerno. 300 billion galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 275 billion galing sa Kongreso Realignment Program ito. 76 billion inutang sa Asian Development Bank. 38 billion inutang sa Asian Infrastructure and Investment Bank. 5 billion inutang sa World Bank. Iba pa po yung mga kontribusyon ng mga GOCCs at kontribusyon ng iba't ibang bansa, ng international community. Nasaan na po ang pondo na to
para maisagawa ang mass testing. Relief goods, cash assistance, okay. Kahit nagkapalpak-palpak yan, sige na. Wag naman po sana sa mass testing. Na para bang sa sinasabi ni Roque ngayon, parang tinitipid nyo na yung tao. Na parang magiging patsamba-tsamba na lang. Ayan po maliwanag. Maliwanag po yung mga pondo na pumasok sa gobyerno. At itong si Coco Pimentel, sinasabi niya na ay wala naman talaga yung mass testing sa Bayanihan Act. Mga siraulo pala, siraulo ka pala, talagang senador ka. Dapat umalis ka na dyan sa pwesto mo, Coco Pimentel. Sus Mariosep. Alam niyo po sa kasalukuyan, 13,221 po ang kumpirmadong case ng COVID sa bansa as of May 20, 2020. Alas 4 ng hapon, kahapon. So, 842 ang deaths, ang namatay na. At 2,932 ang nakarecovered. So, nasan ba tayo? Nasa first wave, second wave, third wave. Tignan nyo po, even yan, napakagulo. Ang sinasabi ng mismong DOH Secretary, nasa third wave na daw tayo. Kasi yung first wave daw, yung 3 COVID patient nung January. Tapos ngayon, second wave. Pero kinokontra rin po siya ng Executive Secretary ng Malacanang, ni Jaldia. Medyo hirap din kasi ng pangalan. So ano ba talaga? First wave, second wave, third wave? O kahit anong wave pa yan, nasaan ang mass testing? Nasaan ang mass testing? Anong ginawa nyo sa loob ng 2 buwan? Ngayon, pinag-uusapan pa yung pagre-resume ng klase. Kung magbabalik eskwela po ba o hindi. Isusugal po ba natin yung buhay ng ating mga anak, ng ating mga apo, yung mga sarili nating buhay, buhay ng ating mga pamilya. Kung nakikita naman natin ang gobyerno, ang ginagawa ng ating pamahalaan hindi sigurado, walang direksyon, kapalpakan. Imagine po, 2.2 million ang kailangang itest. Sa 2% na lang, hindi pa po nila yan nagawa sa loob ng 2 buwan. Anong problema natin, mga kababayan? Anong problema? Meron namang pera. May batas. Hindi naman po tayo nauubusan ng mga matatalinong siyentipiko at mga medical expert sa Pilipinas. At ito pong mass testing na to, talagang ito ay dapat naging prioridad ng ating pamahalaan para masukat para masukat yung laki ng problema. Kasi paano natin susukatin ang problema? Paano natin susolusyonan ang problema kung hindi natin ito masusukat ng maayos? Alam niyo po, nabasa ko yung artikulo ni Jean Nisperos. Si Mr. Jean Nisperos, maganda po yung artikulo niya. At doon po talaga, sinabi niya, yung mga medical professionals, mga doctors, mga nurses, sa pag-aaral pa lang nila sa kolehiyo, para masukat mo yung problema, kailangan mo ng clinical diagnosis, proper history taking, yung history ng pasyente, at yung physical examination ng pasyente. Kapag nagawa mo yung clinical diagnosis, history taking, tsaka yung physical examination, yung diagnostic test, confirmatory na lang yan. So, ang ibig sabihin lang po nito, dapat nasusukat mo muna yung sakit. Pag nasukat mo na yung sakit, confirmatory na lang yung diagnostic or yung testing. Dapat ang mass testing ay nakatuon sa para masugpo yung sakit. Malaman natin yung sakit, then masugpo yung sakit. Paano nga po natin masusugpo yung sakit kung hindi natin alam yung sakit? Kung ilan ba ang Pilipino talaga na may sakit? Diba? Yun po yun, mga kababayan. So, nakakalungkot, na nakakagalit, tapos may mga senador tayo nagsasabi ng ganito pa, na wala naman daw sa bayanihan to heal as one act yung appropriation para sa mass testing. Ngayon lang nila naisip yan.
So mga kababayan, yun nga po, may pera naman tayo. Ano ba ang kailangan gawin? Kailangan po bang magmakaawa ang sambayan ng Pilipino? Ngayon nga po, ayan na. Ano na tayo? Modified, ECQ, General Community Quarantine, GCQ. Lumalabas na po yung mga tao. Nagtatrabaho na po sila sa labas. Nakaamba po yung panganib. Pero ang mass testing po, napakabagal pa rin. Kulang-kulang. At ang masakit po dito, mistulang ang ating gobyerno, ipinapasa ang obligasyon sa pribadong sektor. Maliwanag po yung sinabi ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines, sinasabi ng ECOP, hindi po namin kakayanin ang mass testing sa aming mga empleyado. Kahit na nga po may mga private initiatives na ginagawa. May mga inisyatibo na ginagawa ang pribadong sektor para makatulong dito sa mass testing. Kagaya ng Project ARC na pinamumunuan ni Joey Concepcion, presidential advisor yan on entrepreneurship. Private sector po yan. Kasama niya dyan Red Cross tsaka Go Negosyo. Pero kahit na po merong mga ganyan, ang dapat po, ang main actor dito, ang merong responsibilidad dito ay yung ating gobyerno, hindi pribadong sektor. Dahil nasa gobyerno po ang dambuhalang pondo na ibinigay na sa kanila, nandyan na. Hindi po pwedeng baliwalain ang mass testing. Sa ngayon po, napakabagal ng mass testing. At imagine po, ang laboratorio natin, 30 lang. Sa loob po ng 2 buwan. Bakit 30 lang ang nagawang laboratorio or na-accredit na laboratorio? Ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Huwag niyo naman pong isuong sa panganib ang mamamayang Pilipino. Parang awa niyo na. Hindi, kailangan po bang magmakaawa ng mamamayang Pilipino para lang magkaroon tayo ng mass testing na tinatawag? O yung sinasabi ni Roque na expanded and targeted mass testing. Pag po kasi nagpe-presscon, tsaka sa mga Senate hearing, puro future tense ang lumalabas sa bibig ng ating mga opisyal. Bibili pa lang. Mga ganyan. Kagaya po nitong automated extraction machine. Yan po. Darating pa lang sa May, ewan ko, dumating na yung 5. Tapos by June, darating uli yung 5. Hindi ko alam kung anong equipment itong sinasabi ni Secretary Duque. Pero ang sinasabi, darating pa lang. Dapat pa po ba namin ipagpasalamat yan? Ngayon na po yung sakit. May mga namamatay na, may mga naapektuhan na. Nag-lockdown po tayo ng 2 buwan. Nagsakripisyo tayo ng 2 buwan. And then, ang mga action nyo, future tense. Alam niyo po, sinabi rin ni Vince Dizon, ito po, flagship project advisor ni Duterte. Sabi po ni Vince Dizon, yung tinatawag niyang modular laboratories in cooperation with Unilab Philippines. Itong modular laboratories, natapos na daw nila yung guidelines. Guidelines pa lang po yung natapos, hindi pa yung actual na pasilidad. Anong nangyari sa loob ng 2 buwan? Bakit ganito po kayo kabagal kumilos? Sabi nga po dito, the essence is time. Yung esensya dito, yung panahon, yung oras na lumilipas. Aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Sus Mariosep naman po, mga kababayan. Hindi po natin kailangan magmakaawa sa gobyerno para magkaroon ng mass testing. Dapat nga po ito, wala nang issue rito Dapat to, nagawa na. Para pagbabalik na yung mga OFW, lahat sana ng mga halimbawa yung mga OFW, 100,000 po yan. Sana po yung pagbalik nila dito, natest na sila doon pa lang. Ang tanong, natest na ba sila? 100% natest na ba? Yung contract tracing, nagawa na po ba yan? Ilang porsyento na bang nagawa sa contract tracing? At yung mga tao na nagpositibo, yung mga na-contact nung tao na yon, na-test ba?
Yan ang mga dapat na tanong na dapat masagot at dapat masolusyonan, mga kababayan. Kaya anong nangyari sa loob ng 2 buwan? Naandyan po ang pondo. Bakit ngayon lang? Kung ngayon lang, ano na? Hindi ba pwedeng bilisan ang kilos? Virus po itong kalaban natin. Anytime magkakaroon tayo ng second wave o sinasabi third wave, kung anong wave yan, kahit ano pang itawag nyo dyan, pag nagkaroon po tayo ng second wave or third wave na sinasabi, saan susuling ang Pilipino? Saan magte-test? Kung ang testing laboratory, 30. Kompleto na po ba ang ating mga testing kit? Yung sa PCR, yung PCR na pang-test, yung po talaga yung aprobado tsaka mataas ang porsyento ng sigurado siya, yung PCR test. So, kumpleto na ba? Ano nang nangyari? So, yun lang mga kababayan. Ayoko naman masyadong magpaka-technical dito. Sana lang maintindihan natin yung issue na kailangan natin ng mass testing or ano sinasabi ni Roque? Expanded and targeted testing. So kahit pagandahin nyo naman yung pangalan, kung wala naman nakikita yung tao na ginagawa nyo or napakabagal ninyo, wala rin. Alan mo ang damo kung patay na ang kabayo. Maawa naman po kayo sa Pilipino. O yan po, yun lang po ang aking reaksyon mga kababayan. Mag-ingat po tayo lagi at God bless. Muli ito po si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Salamat po.